Ano po ba yung salitang multiverse? Ang salitang multiverse po ay para siyang as a human kasi meron tayong physical, human body, and soul. Kung sa physical human body, araw-araw po nangyayari sa buhay natin yung lahat na nangyayari sa buhay natin is parang normal lang sa atin na yun ang nagaganap sa araw-araw natin. Pagdating naman sa spirituality o sa soul level, meron po tayo dong awareness of our thoughts, awareness of our own feelings. Dahil when we focus to our inner self, we are fully aware sa mga lahat ng nangyayari sa atin in this physical human world. Lahat ng iniisip natin, lahat ng nararamdaman natin, we are fully aware sa lahat ng nangyayari. So the multiverse is different timeline, different reality, different feelings. So every day, para lang kung hindi ka aware, parang lumilipas lang araw-araw yung mga araw na parang simple lang para sa atin. Pero when you are in a soul level, every thoughts ng human ay different timeline. So every timeline, different event, different experience. Every experience, meron yung visualization, meron yung feelings. So ihalimbawa ko na lang. Yung nag-isip ka sa past mo dahil halimbawa hindi ka pa nagkaroon ng forgiveness sa nakaraan mo. So nag-isip ka sa nakaraan mo, naisip mo yung ex mo na nanakit sa'yo. So that is a different timeline. Meron po yung visualization, meron yung feelings. So syempre at that timeline is naisip mo yung ex mo na nanakit. So syempre yung feelings mo doon, anger. At dahil doon sa anger, nabivisualize mo pa rin yung mga kaganapan kung paano ka sinaktan. So yung feelings mo doon is anger. So nasasaktan yung puso mo, yung feelings mo. At lumuluha ka, iiyak ka doon kasi nalulungkot ka. Yung ganun yung feelings mo on that timeline. When you enter yourself there, using the illusion, naramdaman mo kung ano ang nangyari sa nakaraan. Parang you refresh what happened in the past dahil ramdam mo pa rin yung sakit. Ramdam mo talaga yung mga pangyayari pa. So, that is the timeline of anger when you return to the past dahil dyan sa mga regrets natin sa buhay, yan mga past experience natin, yung mga trauma natin na hindi pa na-heal. So, that is a timeline of anger dahil sa mga past trauma natin. So, that is a different timeline. Tapos, nag-jump ka na naman sa future mo. Nag-isip ka na naman kung ano magiging future mo. So, that is a different timeline, different event. Ganun pa din, may visualization, may feelings. Tapos, nag-jump ka na naman, iba na naman yung inisip mo. So, ganun lang po yun. Every time na nag-jump yung pag-iisip mo is different event yan, different timeline. So, ganun po yung experience natin every timeline. Kasi, once na ang human thoughts natin ay nag-keep jumping, kung ano yung iniisip kasi natin, yun yung magiging timeline natin. Dahil in a soul level, kailangan mo magkaroon ng awareness sa inner self mo, sa feelings mo, sa visualization mo, sa thoughts mo. Doon po tayo nagpo-focus sa field of spirituality. Kung bakit inner self-realization yun when we are learning spirituality sa soul level. So, ganun po yung multiverse reality natin na we keep jumping into a different timeline, different experience, different feeling, different visualization. Dahil sa soul level po natin yan maiintindihan if we are fully aware of our own feelings.
So, para po kasi makapag-focus kasi tayo, kung halimbawa, ayaw natin ng iba-ibang timeline na nag-jump tayo, kailangan natin i-forgive si past para wala tayong timeline na may pain siya, may anger, yung parang sa-suffering siya, yung parang, kasi once na i-forgive mo yon, yung isang timeline na yon, wala ka ng bridge na kumbaga yung bridge doon makakat na yun once na ma-forgive mo. So, wala ka ng way back doon sa event na yun na masaktan ka ulit dahil you forgive, you learn a lesson, and you forget. Kung babalik ka man sa mga nakaraan mo is parang happy memories na lang yung maiiwan sa'yo. Wala nang hatred, wala nang anger, kaya wala na magkukos ng suffering and pain in this present time. So once na na-forgive mo lahat ng past mo, to forgive is to forget. That is the reality po sa physical human body natin na nangyayari na kailangan po natin gawin. Yun po talaga. Kung na-forgive mo siya, ma-forget mo din yung lahat ng mga pain, anger na nangyari sa nakaraan. So, once na na-fully cleansing mo na yung past mo, diyan ka na lang po magstay sa present time. Kung bakit everyday, when you are staying in the present time, you are fully aware sa kung anong nangyayari sa present time mo. Kasi yung present time natin na to, this is our own reality. Na kung anong ginagawa natin na present time is also affecting, na kaya niyang apektuhan yung future natin. Kaya kung gusto natin ng magandang future, dapat magsisimula tayo in the present time to do a good things. Yung pinaka-the best natin in the present time, doon natin gagawin in the present time. At huwag nating isipin na yung future. Doon tayo gagawa sa present time. And kung ano man po yung maganda natin ginawa in the present time, yan po ay magiging produkto din ng future natin, in the near future natin, ang makikinabang nun. Yun yung magiging future natin. But we are always do in the present time. Wala naman tayong future eh. Kasi, halimbawa, ngayon, nag-isip ka ng future mo. Pagdating dun sa day na yun na, di ba future mo yun, nag-isip ka. So, halimbawa, bukas is future mo. Kasi present ngayon, bukas is your future. Then, natulog ka, nagising ka. That is a present again. So, yung future mo na yun na sana bukas is your future, naging present time na. So, you always do a good thing. Lahat ng ginagawa natin na reality, I always will do in the present time. Kaya hindi mo na kailangan mag-overthink ng future mo. But you always do the best sa present time. And kapag nag-inner focus kasi tayo, fully aware po tayo sa iniisip natin at sa mga pangyayari, every event na nangyari in the present time. And yung timeline natin is hindi po siya mag-keep jumping and jumping. Kumbaga, single na lang siya, single timeline na lang siya, parang present timeline ka na lang. Hindi ka na yung talon ng talon kung saan nakakarating yung pag-iisip mo dahil a human thoughts per seconds ay malayo yung nararating niya kung hindi ka magiging aware. So that is the solution sa human mind para hindi siya yung mag-isip ng maraming event. Kailangan niya talaga mag-focus sa present time. And when we do a forgiveness sa past natin, we will learn to focus in the present time, in the present moment, to appreciate our life in the present time. So, yan po yung meaning yun ng kung bakit meron po tayong iba't ibang timeline, iba't ibang reality, araw-araw sa soul level. So, kung maging curious kayo, is iba po talaga yung knowledge sa soul level, iba yung knowledge sa physical human body ng tao dahil when
we are in a physical human body kasi parang wala lang. Parang normal lang dahil nakasanayan natin. Once na mag-focus tayo sa soul level natin, we will understand everything. Dahil yung mga katotohanan din kasi nasa inner soul po natin makikita. Dahil when we focus to our inner soul, nag-a-align po kasi yung heart natin and mind. Kapag nag-focus tayo sa physical human body, nagtatalo po yung isipan natin at puso natin sa mga dapat nating gawin, sa paggawa ng halimbawa po, we are making decision in our life. Kung sa pag-ibig man yan, or okay, example na lang natin sa pag-ibig. Kapag we are deciding, nagtatalo po yung isip at puso kapag iniisip natin, yung kumbaga nag-base tayo sa human knowledge, yun, nagtatalo silang dalawa. Pero when we focus to our inner self, sa heart natin, yung knowledge ng heart natin, hindi po sila nagtatalo, nag-a-align po silang dalawa. Align yung heart, align yung pag-iisip natin. Hindi sila nagtatalo. Kung bakit, yun yung pagkakaiba ng knowledge sa spirituality at sa physical human body ng tao.